Magandang umaga sa bawat isa. Napakabuti na Panginoon kasi pinaglalakip-lakip niya yung mga talata, yung mga narinig natin ng mga verses today, no? Sa message ni Lord. Napakaganda na kapag yung mensahe ni Lord pinagpe-pray mo. Talagang hindi mo pwedeng hulaan yung word of God eh. Bagaman kaya natin gumawa ng mga messages on our own, pero we cannot interpret it no clearly and properly. Unless the Lord will put message in our heart, no? Hindi talaga 'to maidi-deliver. Kaya nga po, again, sabi nga ni Brother Dong, pinagpe-pray. So, pinag-pray namin yung message, even this one. Kasi mula pa lang doon sa prayer ng ating ni Sister Christy kanina, yung verse na ginamit niya, Sister Che, yung pinapakinggan mo, yung salita ng kalaban, ito yung ini-encounter mo sa buhay mo instead of encountering God in your life. Ibig sabihin, we give so much time dun sa mga adversaries natin. Sabi mo mga adversaries. Ibig sabihin ng adversaries, mga enemy. Yun doon ka nakafocus sa mga kalaban mo. Sino dito yung may kaaway? Sino dito yung may kalaban? Sino yung, sige, wala kang kaaway, may umaaway sa'yo. Sino may umaaway sa'yo? Sino ang inggit sa'yo? At doon ka nakafocus sa Kanya. Okay? Kaya nga sabi ng message ni Lord today, let us overcome adversary. Ayun, yun ang message ni Lord. Title ng message ni Lord, overcome adversary. Sa pag sinabing adversary, mga kalaban, mga kaawa, yung mga bagay na nagpapahina sa atin spiritually, yung nagpapabagal ng ating paglago, yung nagdudulot sa atin ng kaguluhan, yung nagdudulot sa atin ng mga pagdududa, ng mga pangamba, no, nang walang nakapaguran. Yun yung mga adversary, yung mga pumipigil sa iyo to get close to God or to get closer to God. Maraming mga bagay na hindi natin alam, they are enemy, mga kalaban sila. And you feel na para bang kakampi ko to, pero hindi mo pala alam, kalaban mo pala yan. Kasi bakit naging kalaban mo? Sapagkat inilalayo ka niya sa pag-ibig mo sa Diyos. Trabaho man yan, relasyon man yan, kapag inilalayo ka niya sa Diyos, then it is not good for you. Nakuha niyo po ba? Bagaman you benefit or you benefited so much, marami kang pakinabang sa mga bagay na yan. Pero if you will come to think of it, kung iisipin mo siya, ito bang bagay na ito ay nakakabuti sa aking paglago spiritual? Ito bang bagay na ito ay nagiging way para mas maging malapit ako sa Diyos? O sinisira niya yung aking relasyon sa Diyos? Take note of that. Okay? That's why today, pag-aaralan natin yung buhay or yung experience po ng mga Israelites headed by Moses and Joshua na kung saan ginapi po nila yung kanilang napakamalupit, napakamatatag, no, na hindi magpapatalong mga Amalekites. Sabi mo nga, Amalekites. Yon. Alam niyo po ba ng ibig sabihin ng Amalekites is evil or chaos, doubt, worry, destruction? Yun ang ibig sabihin, yung name na Amalekites. Pero yung Amalekites kasi it is a group, kumbaga. Pero kung singular lang yan, yung Amalek or Amalek. Nakuha niyo po ba? Hello? Okay. So go with me sa Exodus chapter 17, verses 14 to 16. Exodus chapter 17, verses 14 to 16. At ito po yung sinasabi niya. Pwede ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Sabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat. At basahin mo ito sa pandinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Take note, let us pause for it. Yung Amalek, sabi niya, buburahin ang alaala ng mga masasama. Nakuha niyo po ba? Kung papalitan natin yung word na Amalek or Amalek, aalisin daw niya yon sa isipan. Yung pangamba, yung takot, yung mga kalaban natin, yung mga pumipigil sa atin, tatanggalin ng Diyos yon. Hindi ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw. Ang Diyos. That's why how many times mong tanggalin? Erase, matanggal ka. Hindi matatanggal yan eh. Hindi matatanggal yung mga kalaban natin. Let God allow to remove all those enemies in our mind. Sabi niya, buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Nakuha niyo ba? Ilalim ng langit, ito yun. Habang naririto tayo, papawiin ng Diyos lahat ng pangamba natin. Do you believe on that? Amen. So continue, 15. Anong sabi niya?
Nagtayo si Moses ng isang dambana at pinangalanan ito ng ang Panginoon ay aking watawat. The Lord is my banner. Di ba kapag ka ang mga tao, meron silang bandera, ito'y sumisimbolo ng kalayaan, ng otoridad. Tama po ba? Ng kasarinlan. Kaya nga, every country may mga watawat at ito'y itinataas. Ibig sabihin, ipinapahayag, nagkaroon ng kapahayagan na sila matagumpay. No? At makikita natin na ang isang bansa na yon, kaya nila itinataas ang kanilang watawat because they are claiming that they are already free. Nakanyo po ba? Okay. So verse 16, anong sabi niya? Kayo lang yung nagtagumpay na malungkot. Paano sino dito yung nanalo na ng wedding? Kahapon? Wala. Kaya pala malungkot kayo eh. Pero kung nanalo kayo kahapon sa wedding, sigurado masaya ka. Okay? So, basahin natin ulit. Yung may kagalakan. This is the word of God. 1, 2, 3, read. May kamay sa watawat ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod na salinlahi. Okay? So, before I explain this one, let us pray. Father God in heaven, we thank you for this very day kasi alam namin, Panginoon, na hindi po aksidente na dinako mo ang aming pangyapak sa lugar nito. Kami naniniwala na may gagawin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kami naniniwala, Panginoon, na papawiin mo ang bawat pagdududa, kalungkutan, pagkatakot, pangamba, ang aming mga kahinaan today, Lord. At papalitan mo to, Diyos, ng kalakasan, katiyakan na nagmumula sa iyo. Comfort your people this morning, O God, through your word and through your Holy Spirit and by your word and by your Holy Spirit, O God. We need you, Holy Spirit, na siyang gagabay sa amin at mangunguna sa amin sa umagang ito. Lord, aming sinusuway ang gawa ng kalaban. Every distraction na gawa ng kalaban, amin itong sinusuway sa pangalan ni Jesus. Satan, lumayas ka sa lugar nito sapagkat ikay walang karapatan sa lugar na ito. At aming pinakakawalan ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang mangunguna sa amin, Panginoon. Give us a clear mind, sound mind, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen and amen. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang bagay na napakaganda na sinasabi dito, no? Kanyang sinabi, may kamay sa watawat. Ibig sabihin, there is someone or somebody kung bakit nagkaroon ng watawat, kung bakit nagkaroon ng bandera, kung bakit nagkaroon ng kalayaan, ng katagumpayan. Nakuha niyo po ba? There is someone. And definitely, hindi ikaw yon. Nakuha niyo ba? Hindi ikaw yon kung bakit matagumpay ka ngayon. Hindi ikaw yon. There is someone, and that is God. Amen po ba? Okay. Ngayon sabi niya, may kamay sa watawat ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikipagdigma. God will go with us. Sasamahan niya tayo. Kaya nga yung pangalan niya, Emmanuel. God is with us. If you have the name of Jesus in your life, in your heart, sasamahan ka niya. Nakuha niyo po ba? Okay. Makikipagdigma kay Amalek, ibig sabihin sa lahat ng ating mga warriness, sa mga adversaries natin, sa mga kalaban natin. Nakuha niyo po ba? Siya yung makikipagdigma. Mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod na salinlahi. Ibig sabihin, mula sa atin na nakakaranas ng pangamba hanggang sa mga susunod na salinlahi. Nakuha niyo po ba? Kaya kung ano may mga pinagdaraanan natin today, sabihin natin, nung bata pa lang ako, eto na yung karanasan namin, mahirap na kami. Ang sabi ng Panginoon, if you have Christ in your life, babaguhin niya ang lahat. And your children and the children of your children, they will not experience it anymore. Nakuha niyo po ba? Kaya nga ikay nagpapatuloy sa Panginoon, nagpapakalalim ka sa Kanya, kinikilala mo siya, naglilingkod ka sa Kanya kasi ayaw mo nang maparanas yung naranasan mo ng kabataan mo sa mga anak mo at sa mga darating pa na mga henerasyon sa inyong pamilya. That's how important it is to be in the presence of God always. Maraming mga Kristiyano o mga tao, dinedeprive nila, ibig sabihin, tinitis nila yung sarili nila na hindi makadalo sa gawain, hindi makarinig ng Word of God, because they think, alam nila, wala namang magagawa sa akin ng Word of God.
Sinagsabi sa'yo. Sinagsabi sa'yo. In fact, kapag nasa iyo ang salita ng Panginoon, no, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga kapag na-miss out mo lang na hindi ka makapag-church, tingnan mo, nagiging miserable ang buhay mo. Nagiging bugnutin ka. Nawawalan ka ng ulirat. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Nangihina ka. Hindi niyo ba napansin yun? Siyempre parang pagkain ng ating spirito yun eh. Ng ating kaluluwa yun eh. Tama po ba? Kapag pagkain yan, buffet, lamon ka ng lamon eh. Kahit busog ka na, papahinga lang ako, kakain uli ako. Pero pagdating sa Word of God, one verse, okay na yan. Dinadayat mo yung spirito mo. Are you in a diet? Nagda-diet ka ba sa Word of God? Pastor, konti lang yung kakainin kong Word of God today. One verse lang. How would you overcome your enemy? Paano mo magagapi ang iyong kalaban? Ang iyong pagkatakot, ang iyong pangamba? Kung tutuloy po natin ang verse nito, punta po tayo sa pinakataas niya, sa verse 8. Punta tayo sa verse 8. 17 ng Exodus verse 8. Ang sabi niya, this is the story. Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Alam niyo po ba yung word na Rephidim, nung sinearch ko siya, ang ibig sabihin nun yung resting places. Rephidim. Sabi mo Rephidim. Ibig sabihin resting places. Naroroon ang mga Israelites, sina Moses, sa isang lugar na sila'y mapayapa. Sila'y nagpapahinga. And then suddenly, dumating ang mga Amalekites ng gulo. Have you experienced that? Yung matino yung buhay mo, maayos kang namumuhay, then suddenly merong kaguluhan sa buhay mo. Yung wala man lang, di mo lang siya naramdaman na bigla, wow, meron kagad tayong pagsubok today? Have you experienced that? Na habang ikaw ay, you're enjoying your life, nagpe-praise and worship ka sa bahay, and then bigla may balita. Na-experience yan? Di ba? So, kung titignan natin, ang mga tao, even though na sila po ay maganda yung kalalagay nila tahimik, hindi natin alam na bigla-bigla merong darating na pagsubok sa atin. Well, in fact, ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag, ibig sabihin, peace and safety, then sudden destruction will come. Sabi, pag sinabi mong matiwasay, mapayapa, maayos ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Are you there? Kahapon, sobrang init. Pero nandun kami, may kinasal kami kahapon. Bigla, grabe yung ulan. Pagdating namin dito, walang ulan. Pero doon sa place na yon, maulan. Imagine that. Ang unpredictable. Kumbaga, yung bawat oras, bawat panahon. Tama? Nag-enjoy pa lang kayo. No, may birthday party, you're just enjoying, then suddenly may darating sa inyo na masamang balita. Hindi ka akit-akit na balita. No po? So it happens. Sabihin sa katabi mo, huwag ka na magtaka. Okay? Kasi nagtataka tayo eh. Di ba sabi nga ng Bible, nakakapagtaka na itong mga bagay nito ay dumarating sa aking buhay. Ang sabi sa Pedro, tingnan natin. Punta tayo sa Peter 4, verse 12. Ang sabi niya, 1 Peter chapter 4, verse 12, dear friends, do not be surprised at the painful trial. Take note of that. Painful trial that you are suffering. Sabi niya, huwag ka na magtaka sa napakatindi. Imagine that, napakatindi. Painful trial that you are suffering. As though something strange were happening to you. Huwag ka na daw magtaka kung meron kang mga dinaranas sa iyong buhay. Kaya huwag mo nang tanungin, bakit ako? Usually, ganun ginagawa natin, di ba? Pag mayroong mga bagay sa buhay mo na nagaganap, na feeling mo, hindi ako dapat nakaranas sa ganito. Bakit ako nakaranas sa ganito? Kung kailan ako naglilingkod sa ating Panginoon. That's the reason why. Kung bakit ka nakakaranas ng napakatinding pagsubok, kasi you are serving God. And the moment na nakipagkasundo ka sa ating Panginoon, nakipag-reconcile ka sa Kanya, si Satan, di siya papayag na maging okay kayo ni Lord. Sisirain at sisirain niya yan. Para ikaw ay tumigil no, na
maglingkod sa Panginoon, makalapit sa Kanya, mas makilala mo siya. And sabi nga kanina, kung i-entertain naman natin yon, ano mangyayari sa'yo? Malulungkot ka lang. Tama? Manghihina ka lang. Amen po ba? Okay, let's continue. Ang sabi rito kanina sa Exodus chapter 17, punta na tayo ng verse 9. Anong sabi niya? Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking mga kamay. Si Moses po ang nagsasalita dyan. Verse 10, anong sabi niya? Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moses sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moses, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Verse 11, kapag itinatas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Verse 12, tingnan natin. Subalit ang mga kamay ni Moses ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan nila nina Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang panig at ang isa sa kabilang panig. At ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. And then, let's go to verse 13. Anong sabi ng verse 13? Nilupig ni Josue si Amalek at ang bagay nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. That is Joshua. No, pinanghawakan niya yung salita ng Diyos, yung sword, yung tabak. Pero kung titingnan natin, overall, they overcome their adversary. At ito naman lahat ang gusto natin, yung magapi natin yung ating kalaban. Amen po ba? Kaya lang, kahit natapos mo naging okay na, yung problema mo, yung pinagdaraanan mo, naging okay na, babalik na naman yan eh. Kasi si Amalek, siya po isang pinakamatigas na ulo na kalaban ng Israel. Hindi siya sumusuko, matatag siya, matibay siya na kalaban. He is irreconcilable. Ibig sabihin, hindi siya nakikipagkasundo. Hindi siya mahilig makipagkasundo si Amalek. Ang gusto niya, laging guluhin, awayin ang Israel. Because magkamag-anak sila eh. Si Amalek, tsaka si Israel. Yung lipin nila magkakapatid. Si Esau, tsaka si Jacob, remember? Tama ba? Dahil nilinlang ni Jacob si Esau, sapagkat si Esau naman, pinagpalit naman niya yung kanyang birthright. Kasalanan naman ni Esau yon, pinagpalit niya dahil sa kanyang katakawan. No? Ngayon, sisisihin niya, kakalabanin niya itong si Jacob. Bagaman sila po yung nagkabati na, nung sa Genesis chapter 32, 33, nagkabati sila eh. Tama ba? If you know the story, nagkabati sila. Pero kung titignan natin, yung mga apo ni Esau, are you there? Yung mga apo ni Esau, yung Amalek, sila yung, ngayon naman, ay parang sinisisi nila, yung Israelites, yung lahi ni Jacob, kung bakit ganun ang kanilang kalalagayan. Nakuha niyo po ba? There are times yung ating mga kalaban ay asar na asar sa atin, galit sa atin, dahil ikaw ang sinisisi kung bakit ganun ang kanilang kalalagayan. Nakuha? Meron ba kayong ganung sitwasyon sa buhay na may sinisisi ka? Bakit naghihirap ka ngayon? Bakit di ka natanggap sa trabaho? Bakit nawala ka sa trabaho? No, bakit ka nagkasakit? May sinisisi ka bang magulang? Bakit ganyan yung buhay mo? Kung pinag-aaral lang sana ako ng magulang ko? No? Nakuha nyo ba? Pero kung titignan natin, yung tao na yon na parang may sinisisi tayong isang tao, tayo pala talaga. Because it is our decision. It is our own choice. Nakuha? Nandiyan ka pa ba, church? Kaya kung ano man yung kalalagayan mo ngayon, sitwasyon mo ngayon, pinili mo yan. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pumili niyan. In fact, that is not the design of God in your life. Hindi yan ang design ni Lord sa'yo. Kaya lang ikaw pumili niya. Kaya nga nahihirapan ka sa asawa mo, di ba? Nang sumisyon ka sa kanya. Ikaw ang pumili niyan. Amen. Pinili mo siya. Baka sabihin naman, yung mga anak naman, hindi naman pinipili yan. Kusang lumalabas yan. Nakuha niyo po ba? Kaya lang,
Yung bata na yun, ang kusang lumabas sa'yo, wala namang pumili na sinabi ng magulang, gusto ko ikaw maging anak ko, sinabi ng bata, di ko naman gustong ikaw maging magulang ko. Wala namang pagpipili doon. But the problem, ito yung nag-ugat doon sa pinili mong lalaki o pinili mong babae. Naku hello? Ngayon, tanong, kung papipiliin kayo ngayon, pipili ka pa rin ba ng bago? Tapusin na lang yung kontrata. Okay? Let us finish yung kontrata. Anyway, ito, ano lang naman, gambuhay ka lang naman eh. Yung kontrata na yun, nako niyo po ba? Sandali na lang siguro yan. Alam nyo, ang sabi ng Panginoon, yung 1,000 days sa kanya, sa atin, 1 day lang sa kanya. Na kay Lord tayo. So parang 1 day lang ang pagtitis mo niyan. Kasi nasa year 2026 na tayo. Nako niyo po ba? Hello, nasa ikatlong araw na tayo ng pagdating ng ating Panginoon. Yun ang good news. Anytime from this moment, darating ang ating Panginoon. Ako niyo po ba? Amen. So, church, dito sa ating binasa kanina, we will start dito sa verse 9 na kung saan tuturuan tayo how to overcome our adversary. Kung paano daw natin mapagtatagumpayan ng ating mga kalaban. Kung meron kang kaaway, kung may kalaban ka. Again, meron ka bang kaaway? Wala kang kalaban. May kumakalaban lang sa'yo. Okay. Una, ang sabi niya sa verse 9, let us read again, let's go to verse 9. Ang sabi niya, sinabi ni Moses kay Josue, sabi niya, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek, bukas ay tatayo ko sa taluktok ng bundok na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking mga kamay. Imagine, ito po yung sinasabi ni Moses. Ang ibig niyang sabihin is that if we want to overcome our adversary, kung gusto nating magapi o mapagtagumpayan ang ating mga kalaban, ang ating mga kaaway, ang ating mga pagsubok sa buhay, ang ating mga pagdududa, ang ating mga kahinaan, everything na nagpapahina sa iyo, sabi niya, you must always be ready to fight. Kumbaga yung readiness to fight. Sabi mo nga, readiness to fight. Yung isang bagay na yun na dapat natin nagiging ugali. Yung lagi kang handa na kapag may darating na pagsubok, handa ka dapat. Because bilang mga Kristiyano, ang sabi ng Bible, that Satan is always looking or searching for someone to devour. Lagi siyang naghahanap ng masisilo, ng malililang, ng maloloko. Nakuha niyo po ba? Hello? Yun ang sinabi. Kaya nga dapat maging alert ka, maging ready ka palagi. Huwag kang pabanjing-banjing. Nakuha niyo po ba? Maraming mga Kristiyano, sometimes sila yung nagiging complacent, sila yung nagiging parang ginawa ni David. Si David po, nasa gitna sila ng laban, pero anong ginawa ni David? Nagpahinga siya. Nagpunta siya sa kanyang castle, sa kanyang kaharian, doon sa pinakamataas. And then, anong nangyari sa kanya? Kasi nagre-relax siya. Anong nangyari? Siya po ay nagkasala sa Diyos, nahulog siya sa patibong. Si David yon. David, who is the man after God's own heart, ang tao na pinakamalapit sa puso ng Diyos, and yet, nahulog sa kasalanan. Ano kanyo po ba? Nag-relax siya eh. Kaya ikaw, huwag kang magre-relax sa iyong faith. Amen po ba? Sabi ng Bible, we must always be ready, be watchful. Lagi nating isuot yung baluti. Kasi we are army. Sundalo tayo ng Panginoon. Alagad tayo ng Diyos. Kailangan lagi nakasuot sa atin yung baluti ng ating pagiging mga sundalo, yung pagiging kawal ng Diyos. Yun ang pagiging ready. Di ba sabi ng Bible, be prepared in season, in and end out of season. Hindi man panahon, dapat sa'yo laging panahon, lagi kang handa, lagi kang preparado. Again, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ay napakabilis lamang. Ito'y isang kisap mata lang at darating ang ating Panginoon. At pag baka madat ng Kanya, hindi ka ready. Sabi ko, lagi ko tinatanong sa inyo to, kung bang darating ang ating Panginoong Hesus ngayon, mararapture ang tao, handa ka ba? Bahagi ka ba? Makakasama ka ba sa rapture? Tama? Bahagi ka ba? Alam nyo, nakakalungkot lang, maraming mga Kristiyano na supposed to be, they are the ones na talagang excited para sa pagdating ng Panginoon. Pero alam nyo ba, yung pang mga
Kristiyano ang hindi excited sa pagdating ng Panginoon. Mas excited pa or mas nagpe-prepare pa. Ang pagiging excited ni Satan is for him to prepare or to be prepared para maging handa para marami siyang maisamang mga kaluluwa sa impyerno. Kasi sabi ni Satan, nagmamadali siya ngayon. Bakit? Kasi malapit na dumating si Jesus. Kailangan mas marami akong mga Kristiyano na madala sa impyerno. Maraming Kristiyano manghina, magduda, tumalikod sa Panginoon. Kailangan silang mabisi. Hindi natin alam niyo po ba? Kasi nabibisi na tayo ngayon. At akala mo, you're still standing. Sabi nga ng Bible, baka inisip mo, nakatayo ka pa rin. Pero hindi na pala. Baka inisip mo, maayos ka pa rin, yung relasyon mo sa Lord, pero matagal ka na palang backslide. Hindi usapin dito yung marami kang pinupuntahan ng mga churches, or marami kang mga pinapakinggan ng mga word of God, o mga preacher. Hindi ibig sabihin, nag-a-attend ka ng maraming mga gawain sa church. You are busy in the church. Yes, maybe you are. You are busy in the kingdom, but you're not busy to the king. Naku niyo po ba? Iba yun eh. Hello? Busy ka sa kaharian ng Diyos sa simbahan dahil bahagi ka ng iba't ibang ministeryo, pero hindi ka busy sa Diyos or sa hari. Naku niyo po ba, church? Andiyan ka pa ba? Okay. Number 1 yun, ha? To overcome our adversary, dapat lagi kang ready to fight. Yung readiness to fight. Lagi ka dapat handa. Ang sabi ng 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Ganun ang pagiging ready. Yung inaalagaan mo ang yung pananampalataya, pinapatibay mo siya. But what we do, yung ginagawa natin is this. Ikinukulong natin yung ating sarili sa kalungkutan. At ang kalungkutan na yan, pinapahina niya yung ating faith. Yung pagkatakot na yan, pinapahina yung ating faith. That's the purpose of Amalekites. Para pahinain ka. Para mangamba ka, para magduda ka. Yun ang ginagawa ng mga Amalekites. No po? Ang sabi ng 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Yung sinabi natin kanina, your enemy, the devil, prowls like a roaring lion looking for someone to devour. Naghahanap siya ng masisila, yung malilin lang, yung maloloko. Si Satan lagi sumisit-sit yan eh. Sa tenga natin, magalit ka, magtampo ka. Ganun yung sinisit-sit ni Satan lagi. Pinaparinggan ka ni pastor. Matulog ka sa church. At least nakita ka ni pastor nung umaga. Pero pag nakita ka niya nakapikit, sabi mo, nagpe-pray ka. Sabi mo talagang nakikinig ka, kaya ka nakapikit. Diba? Yung iba naman nakamulat, pero tulog yon. Ang tawag doon, professional. Amen? Marami bang professional dito? Yung kaya niya na makinig, na nakamulat yung mata, pero tulog. No? Nakuha niyo po ba, church? Nandiyan ka pa ba? So, tinitingnan ni Satan. In fact, ang target ni Satan is yung mga Christians. Target ni Satan yung mga Christians. Kasi kaaway niya yung mga Kristiyano. Kapag hindi ka Kristiyano, then kakapi ka niya. Definitely. Hindi ka na niya gagambalain. Kasi sabi ni Satan, sa akin na yan eh. Hindi ko nakaway to. Pero yung mga tunay na Kristiyano, at lalo na kung ang Kristiyano nito ay talagang threat sa kanya. Ito, alam ko itong tao na to, Kristiyanong tunay, talagang ito naman ay naghihikayat ng mga tao para makilala si Jesus. Mas lalong galit na galit sa iyo si Jesus. Kaya nga, take note of this. Dahil ang Israelite may pangako ang Diyos sa kanila. They are the chosen people of God. Kaya nga, ang dami nilang pinagdaanan sa kanilang buhay. Before they reach the promised land. It's not easy. Kung titingnan natin yung Bible, how many Israelites are there nung panahon na yon, nung maliit pa lamang yung nasyon ng Israel? Ang sabi nila, there are around 24,000 or 23,000 Israelites na inilabas mula sa Ehipto. Ang sabi nila, meron naman nagsasabi, mga around 3,000 lang daw na inilabas ni Moses.
mula sa Egypt. Kahit ilan pa sila, pero nung dumating sila doon sa promised land, kakaunti na lang sila. Hello? Meron pang instance doon, namatay 3,000 eh. Nung pinili nila yung golden calf, nung pinili nilang sambahin yung golden calf, nung pinili nilang sumamba sila sa rebulto, 3,000 namatay. Right there and there. Imagine, maraming mga nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, maraming niligtas ang ating Panginoong Hesus, pero kakaunti lang pala makakarating sa lupang pangako. Bakit? Kasi ang naging ugali mga Israelites, hindi sila naging ready sa patutunguhan nila sa promised land. Before they reach the promised land, dumaan sila sa wilderness. Pag sinabing wilderness, puro pagdurusa yon. Merong kagutuman, merong nakaramdam sila ng init, ng pagod, ng panganib. Ganun tayo bilang mga Kristiyano. Dahil pinili mong sumunod sa ating Panginoon, maging handa ka. Kasi kaaway ka na ni Satan eh. Maging handa ka. Alam niyo po ba, church? And sometimes, sa magiging kaaway pa nga natin, relative mo. Yung malapit sa'yo. Just like Israelites. Ang naging kalaban niya, Amalek. Sino ba si Amalek? Kamag-anak nila. Malapit na kamag-anak nila. Okay? Naka niyo ba? So, wag ka na magtaka. Bakit yung mismong anak mo, magulang mo, pamangkin mo, yung naging kapananampalataya mo, kasama mo sa church, sila pa yung makakasakit sa'yo. Natural lang yun. Ganun lang talaga yun. Kung sino yung mas malapit sa'yo, siya nakakasakit ng damdamin natin. Naka niyo po ba? Hello? Kasi si Moses ganun eh. But praise God, si Moses hindi siya sumuko. Alam niyo ba, lagi si Moses ang sinisisi ng mga Israelites? Bakit dinala mo kami rito? Mamamatay kami rito. Pero napakaganda lang ng layunin ni Moses eh. Sumunod lang naman siya sa Panginoon. Pero siyang sinisisi sa lahat ng mga nangyayari sa kanilang buhay. Naku nandiyan ka pa ba, church? So that's number 1, yung readiness to fight. If you want to overcome your adversary or your enemy, sabi niya, maging ready ka na lumaban. Naku niyo po ba? Kasi kailangan mo labanan yan. Amen? Hindi pwedeng nariyan lang siya. Yung lungkot, dapat labanan mo yan. Sabi mo, paglabanan mo yung lungkot mo. Okay? Kasi baka malungkot ka na, malungkot ako. Tapos, patugtog ka nga ng malungkot. Diba? Naghiwalay kayong mag-boyfriend. Nagpatugtog pa. Kung maibabalik ko lang. Ako nagtataka nga pagka yung mga nililibig, di ba? Hindi kita malilimutan. Pwede naman kumanta. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Pwede naman yun eh. Lord, I offer my life to you. Ang lungkot na nga, gusto mo maging malungkot pa. Tama? Lalo mo pinapahina yung sarili mo. Huwag mong entertain ang lungkot. Huwag mong entertain ang pagkatakot. Yun lang yung buhay mo. Di ba nakakapagod yon? Tama ba? Kung nga yung ulam nyo, kahit na laging baboy yan, nakakapagod din yan eh. Tama? Kaya nga yung kasama natin sa bahay eh. Araw-araw natin kasama, napapagod tayo sa kanila eh. Sino dito napapagod siya sa kanyang mga kasama sa bahay? Di ba? Kahit mahal mo yan, nakakapagod. Tama? Hello? Sabi si brother talaga, amen, amen, amen. Pagod na pagod yan. Huwag niyong pagurin si brother, sister. Okay. Pero ang sabi ng verse 11, number 3 is, don't go weary. Sabi sa kanila mo, huwag kang mapagod. Ayan. Okay lang naman na napapagod pa minsan-minsan, pero kang manatiling pagod. Relax, relax. Rest ka rin pa minsan-minsan. Mag-enjoy ka rin naman pa minsan-minsan. Amen po ba? Kapag sa isang lugar napapagod ka, pwede kang magpahinga, pwede kang huminto muna. Hindi naman natin pwedeng sabing, talikuran mo na yon or sukuan mo na. Hinay-hinay lang. Kasi kahit ano pa mga bagay, nakakapagod yan eh. Kahit nga yung sobrang ganda, nakakapagod eh. Sino dito napapagod maging maganda? Di kayo napapagod maging maganda? O siguro dahil di nyo naranasan. Di ba? Kasi nakakapagod yung lagi kang maganda. Tama? Hello?
Ako lang ba yung naka-experience nun? Yung napapagod maging pogi, kaya pamisa-misa nasa bahay lang ako, yung punit-punit lang. Kaya sabi ng asawa ko, nagtatransform ka pag linggo, parang hindi ikaw yan ah. Kasi pag Sunday, pag ano lang, yung ordinary day, talagang butas-butas lang or what eh. No? Para lang ako yung nangangalakal. No? Pero tingnan lang natin, no? Ang lahat ng bagay ay nakakapagod. Amen po ba? Pwede ka namang mag-post sandali eh. Post ka lang, no? And then the next day, balik ka na naman. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng kapahingaan sa piling niya. Hindi sa piling ng ating mga possession. Si David, itong nangyari sa kanya, nagpahinga siya sa kanyang palasyo. Hindi siya nagpahinga sa piling ng Panginoon. Naku niyo po ba? Kasi in-enjoy ni David yung possession and authority and power. Sabi niya, may mga kawal ako doon. Marami sila doon. Dito lang ako. No? Kung titignan natin yung verse na binasa natin, balikan natin, tignan po natin. Kapag itinataas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Whenever they worship God, lagi lang sila nakatuon sa Panginoon. Itinataas ang Diyos sa kanilang buhay, nananalo sila. Pero pag hindi nila itinataas ang Diyos sa kanilang buhay, natatalo sila. The reason why, yung faith mo kasi, tayo, pamisa-misan mainit ka, pamisa-misan naman, nanlalamig ka. Excited ka sa church pamisa-misan, minsan-minsan hindi. Ganon tayo eh. Pero alam niyo, mas masakit, yung marami pang panahon, o marami tayong oras, na laging down ang ating makamay para sa Diyos. Alam niyo po, may mga scientists na nagsasabi, if you will just only raise your hands up to God, ang ganda daw ng flow ng oxygen. Sabi, I don't know kung totoo yun. Mayroon pala daw effect sa iyong pag-ingat, sa iyong spiritual life. Yung nakataas yung kamay. Sabi ng mga napapanood ko, meron daw effect yon. Kapag ibinababa pala natin yung ating pagtitiwala sa Diyos, nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos, natatalo talaga tayo. Pag hindi tayo tumatawag sa ating Panginoon, we stop calling out His name in our life. Talagang magagapi ka. No po? Magagapi ka. At yun ang gusto ng mga Amalekites. Yung pigilan kang tumawag sa Panginoon. Yung pigilan ka niya na itinataas ang kamay mo sa Kanya. Yung humingi ng tulong sa Kanya. Yun ang gusto ng Amalek. Naku niyo po ba? Yung pahinain ka. Gusto mo ba yon? Yung pahinain ka ng sitwasyon na meron ka ngayon? Alam niyo, may mga sitwasyon tayo sa ating buhay, ito yung nagpapahina sa atin, ito yung pumipigil sa atin. May karamdaman ka, pinipigil ka maging masaya. Tama? May problema ka pinansyal, hindi ka makatawa. Hindi ka makangiti. Kaya feeling ko ngayon, kayong lahat walang pera eh. Ay, lumitaw din yung kulay, meron. Akala mo lang yan, pastor. Nagkukunwari lang ako. Diba? Alam niyo, kadalasan yung nakikita ko, yung mga walang pera, sila yung masakit yung ulo. Laging inaantok, gustong mapag-isa. May sintomas na. Meron ba kayong ganong sintomas? Yung tuliro, tulala. Yun yung mga walang pera. Sabi ni sanay na. Kung sanay ka na, talagang matagal ka na malungkot pala. Po, matagal na masakit yung ulo, yung mga gumagawa ng inhaler. Kasi ilang yung kayang bilhin. No? So, sabi ng Panginoon, huwag kang mapagod sa pagtawag sa Kanya. Kahit marami kang pinagdadaanan, in fact, mas marami kang pinagdadaanan, mas lalo kang lumapit sa Panginoon eh. Hindi mo kasi alam kung bakit inaalaw ni Lord ang maraming pagsubok sa buhay mo para tumawag ka sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Yun yung gusto ng Panginoon eh. Kasi kapag may pinagdaraanan tayo, doon ka lalong tumatawag sa Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon yung tatawag tayo sa Kanya because we do really express ourselves that, Lord, I need you. Kasi kapag may blessing ka, tumatawag ka nga sa Kanya pero hindi ganun ka-intense. Hindi katulad nung mayroon kang nararamdaman. Tama ba? Kapag so blessed ka, thank you, Lord. Ganun ka lang eh. Pero pag may pinagdaraan ka, Lord,
Pagalingin mo ako. Lord, ayusin mo yung pamilya ko. Kapag may hinihingi ka, nakita ka ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung nais nating mapagtagumpayan ang ating mga kalaban, kasi ang ating mga kalaban, mga kaaway natin, ulit-ulit lang yan. Yung problema mo nung nakarang taon, babalik lang yan. Ulit-ulit lang. Okay kayo mag-asawa ngayon, tapos naging hindi kayo okay. Okay na naman kayo ngayon. Next year, hindi, parang balik-balik lang yan. Balik-balik lang ang problema. Nakuha niyo po ba? I don't know kung gano'n kayo, yung balik-balik lang yung problema. Kaya nga nagsasawa ka, di ba? Ayoko na. Ulit-ulit ka lang eh. Ayoko na. Ang sabi ng Panginoon, do not weary. Okay? Hanggat may buhay, may pagsubok. Munti ka nang tumama si brother. Hello, wag kang mapapagod. Because the moment na ikaw ay napagod, doon na magsisimula ang kalaban. Hinihintay niya lang kasing mapagod ka. Amen po ba? Okay, wag kang mapapagod. Amen. Okay, so pang-apat. Okay, ang sabi niya rito sa pang-apat, sa verse 12, let's see, punta tayo ng pang-apat. Sabi niya, subalit ang mga kamay ni Moses ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato. Tingnan niyo si Moses, ha? Kasi may hawak siyang tungkod nun eh. Yun ang gusto ng Panginoon, gamitin ni Moses kung ano yung meron siya. Nakanya mo ba? Yung tungkod. Sabi niya, subalit ang mga kamay ni Moses ay nangalay, nangawit, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan, inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isay sa isang panig at ang isay sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nananatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Kung titingnan natin itong verse ito, napaka makabuluhan ng verse ito. Ang sinasabi rito, dumarating naman talaga yung time na talagang tayo nangangawit na papagod, yung hinahawakan natin yung bigat. Kahit na isang bagay, sabi ko nga, I don't know if you still remember, nadirito yung ating kapatid na si Brother JP, pinahawak ko sa kanya yung isang bagay lang. Ang isang bagay, kahit magaan lang, basta't matagal mong hinahawakan yan, kahit maliit lang yan, mangangawit ka't mangangawit. Tama po ba? Kasi yung isang maliit na bagay, kaya kanyang pagurin kapag matagal mo na siyang hawak. Hindi ka pa ba natatakot, napapagod maging malungkot? Are you still enjoying to be sad? Or yung sadness? Yung lagi kang nakasimangot? Hindi ka pa ba pagod maging yung lagi ka nakasimangot araw-araw? Imagine mo, makikita ka ng tao, lagi ka nakasimangot. Pagising pa lang nakasimangot. Para kasi Marcoleta. Di ba ganun siya, yung nakalukot yung muka? Gusto mo bang ganon? Kahit naman yung races, araw-araw yan, ayaw natin yan eh. Di ba? Nakakapagod. No? Pero it's okay, sabi, okay lang naman eh. Pero sabi rito, kaya't sila kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba. Again, sabi niya, kumuha silang isang bato. At alam naman natin, ang bato, biblically, it is Jesus. Tama? Ibig sabihin, there must be someone na talagang aalalay sa'yo at maglilid sa'yo, tutulong sa'yo. And that is Jesus. Hello, nandiyan ka pa ba? Yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga siya nasa sayo eh. Kaya nga niya tinanggap eh. May benepisyo yon sa atin. Na kapag malungkot tayo, let us think of Jesus. Alam niyo, nakakapag-encourage sa atin yung mga experiences ng mga ibang tao. Nakanya po ba? Hello, nandiyan ka? Na kung saan, what they did is this. They surrender everything to God. That is number 4. Sinurrender nila ang lahat sa Diyos. Kung gusto mong ma-overcome ang iyong mga kalaban, ang iyong mga kaaway, ang iyong pagdududa, ang iyong pangamba, ang iyong pagkatakot, pag-aalala, panghihina, karamdaman, ano man yan, ang gusto mong ma-overcome, mapagtagumpayan, surrender mo kay Lord. Hindi 50%, kundi 100% surrender to God. Nakuha po ba? Huwag kang mapagod, isurrender ang lahat sa Diyos. Lord, Pastor, sinurrender ko na sa Kanya eh. Pero until now, sabi nga, do not go weary. Basta surrender ka lang ng surrender kay Lord. Ngayon ang sabi rito, tingnan natin. At Kanya daw inupuan, ibig sabihin, pinanghawakan niya, inari niya ang ating Panginoong Yesus. Hello? Inari niya, tinanggap niya.
Inupo niya, pinanindigan niya ang kanyang pananampalatayang pagiging Kristiyano. Yun ang ibig sabihin. Marami sa atin, hindi kasi natin pinaninindigan ang pagiging anak ng Diyos. Hindi mo alam na anak ka ng Diyos. Na hindi ka mahirap. Hindi ka talunan. Hindi ka mahina. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. The reason why kung bakit kayo nahihirapan, hindi ka tumatawag sa Kanya. Hindi ka tumatawag sa Panginoon. Nandiyan ka pa ba, church? We need to understand that. Anak ako ng Diyos. At walang mahina sa anak ng Diyos. Walang natatakot sa anak ng Diyos. Amen, church? Remember that. Anak ka ng Diyos. Ngayon, sabi rito, inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa panig at ang isa'y sa kabila, ang isa'y sa isang panig at ang isa'y sa kabilang panig at ang kanyang mga kamay ay nananatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. So, meaning to say, surrendering it, even those people, do sa number 1, do sa number 2 kanina, na do not go or fight to the battlefield alone. Kasi yung mga kasama mo, dapat tutulungan ka rin nila. They will accompany you to surrender it to God. Lahat tayo susurrender natin yun sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Yun lang ang sasabihin din natin na tayong mga bahagi or pinagsasabihan na kanilang mga pinagdaraanan, isuko na lang natin kay Lord yan. Ganun ang ginawa nila eh. Isinuko nilang lahat. Kaya mo bang isuko yan sa Diyos? Huwag mong kimkimin, huwag mong sarilinin yan. The problem is for Jesus. Para sa Kanya talaga yon. Yung mga trials natin, para sa Kanya talaga yon. No? Alam niyo, ang ating Panginoon sasabi niya, sinurrender niya sa lahat sa Ama. Lord, sinusurrender ko sa iyo, pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Si Jesus nga, sinurrender niya yung pagdadaanan niya na bigat, yung kanya kamatayan sa krus. Sabi niya, Father, in your hands. Before pa siya talaga mamatay, Father, in your hands. Let your will be done. Sige. Because ang alam ng ating Panginoon, kung ano man yung pinagdaraanan niya, may gagawin ng Diyos doon. Bagaman pangit yung nakikita, pero at the end of the day, may magandang bagay na magaganap doon. Alam nyo kasi tayo, ang nangyayari lang sa atin, nakapokus ka lang doon sa pangit eh. Kasalanan mo yun, nag-asawa ka ng pangit. Kaya lagi ka nakapokus sa kanya. Kaya lagi siya nakita, asar na asar ka sa kanya. Pero alam mo kung pogi yung tingin mo dyan, maganda yung tingin mo sa kanya, gustong-gusto mo kasama yan, gustong-gusto mo nakikita yan. Ang tao kasi lagi niya gusto nakikita, magaganda lang. Tama? Ayaw niyo nakakita ng pangit, di ba? Kaya nga, hindi kayo tumitingin sa akin eh. Okay. Isang bagay na dapat nating matutunan yon, to surrender everything to God. Hindi naman mahirap eh. Kasi once we surrender it to God, ang sabi ng Panginoon, Ante, makila. Bigyan mo sa akin. Ganun naman ang ating Panginoon. Hindi naman sasabihin, ayoko, ikaw yung may ano dyan eh. Problema mo yan eh. Hindi naman ganun ang ating Panginoon. Pag isinurrender mo sa Kanya, ano man ang isinurrender mo sa Kanya, sabi, God will welcome it. I-welcome lang ni Lord yan eh. Hawakan niya yun eh. Kasi ayaw niyang napapagod ka, ayaw kanyang natatakot, ayaw kanyang natataranta, ayaw kanyang nangingihina. Kaya sabi niya, Matthew 11:28, anong sabi niya doon? Kayong lahat ng mga napapagal, kayong lahat na napapagod, kayong lahat na nalulungkot, na nagdududa, nawawala ng pag-asa, lumapit kayong lahat sa akin. At ang sabi ng Panginoon doon, hindi lang niya sinabing, lumapit lang kayo. Ang sabi niya doon, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Papalitan niya yon ng kapahingahan. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, ano? Imagine nyo, parang, alam mo yung bakal, yung sa Angeles, yung mga bote o mga plastic, pag dinala mo sa munisipyo, papalitan nila ng bigas. Di ba ang ganda nun yung basura gagawing isang bagay na makakapag-benefit sa tiyan mo? Kaya ang daming tao sa Angeles, iniipon nila yon at kapag marami na, sapat na, ibibigay na nila doon sa munisipyo at papalitan ng bigas. Parang something ganun lang eh. Yung mga basura natin sa ating puso. Yung mga amalek natin sa ating buhay. May amalek ka ba sa buhay? Yung mga pagdududa, pagkatakot, problema, meron ka, no? Pagpalit mo sa Panginoon. Di ba sabi ng awitin, I'm trading my sorrow, I'm trading my pain
I'm laying it down for the joy of the Lord. That is the joy of the Lord. Kung akala mo lang, kapag kayo pinagkakatiwala natin, even the smallest thing, or even the smallest or a problem or trials in our life, sabi ng Panginoon, wow, masaya ang Panginoon. Hindi katulad yun, yung katabi lang natin na upuan or kaibigan natin, pag sinasabi mo yung problema mo sa kanya, mangungutang ka na naman. Akala ganun kagad eh. Hindi po ganun. Pwede bang i-open ko lang sa'yo? Pwede ba makinig ka lang? Hiramin ko. Hindi ako manghiram ng pera, manghiram ako tenga. Tenga mo, yung oras mo lang ang gusto ko. Baka mapahiya ka pa eh. Baka, lilibre nga kita, makinig ka lang. Nakuha niyo po ba yan? Sometimes yung time mo lang ang kailangan eh. Alam niyo, there are times pag may pag-uusap, meron kang sasabihan ng problema mo, ayaw nila eh. Sis, huwag mo na sabihin sa akin kasi nadadagdagan yung bigat ko. Sabi, mas maganda pa yung walang alam kaysa may alam. Diba? Sometimes ganun eh, no? Pero si Lord, sabi niya, Lord, may sasabihin ako sa iyo. Ano yun? That is the joy of the Lord. Naka niya? God is very grateful. Masaya siya kapag sinasabihan mo siya ng problema mo. Kasi gustong palitan niyo ng Panginoon ng kapahingahan, ng kagalakan, ng kaayusan, ng comfort. Everything that we need to our life or in our life, pinapalitan ng Panginoon yan. Di ba kapag nasabi mo na yung isang bagay, yung may lihim ka, ang tagal tapos meron kang na-meet na friend, sinabi mo sa kanya, at least na-release. Na-release. Alam niyo, there are times sa buhay natin may mga secret tayo, nasasabi na lang natin instantly. Hindi naman sa nagiging careless ka, pero dahil naging komportable ka na sa kausap mo, yung nare-release mo lahat, nasasabi mo. Have you experienced that? Alam niyo, meron po kaming naging ka-istorya. You know? And meron siyang biglang nasabi sa akin. Pero hindi ako na ganun. Sanay na kasi ako sa mga naririnig ko. And isang bagay lang, na hindi ko lubos maisip, nang tagal ko na siya kakilala, may ganun pala siyang sikreto. Naku niyo po ba? Siguro dahil, ano na lang siya, masaya kami nag-uusap, then along the way, para bang yung mga secret things, they just come out. Ngayon tuloy, para bang, dahil may naikwento sa akin, pag nakikita ko siya ngayon, parang, naiunawaan niyo ba ibig sabihin? Ganito pala tong taon na to. And sabi ko nga, Lord, anin mo? Pangawakan mo yung damdamin ko. Kasi nakikita ko siya eh. Madalas eh. And ito pala yung sitwasyon niya, ito pala yung buhay niya. Last time, hindi ko nakukwento sa inyo kung ano yung mga naging buhay ng mga pastors na kasama ko. Nung nagkaroon kami ng overnight sa Zambales last time. Grabe yung mga buhay nila. Sa ibang member natin, nasabi ko sa kanila eh. Nasabi ko sa kanila yung mga naging buhay ng mga pastors na yon. So, ang sinasabi lamang ng Panginoon dito, na ang Diyos po ay nagagalak whenever we surrender things to Him. Even your sin, yung mga kasalanan natin, surrender mo lang sa Panginoon at papalitan niya yon ng kaligtasan. Papalitan niya yon ng kapatawaran. Hello? Diba? And yung mga inaalok ng Panginoon ay nagpapagaan sa atin. Kasi matagal nang hawak ako ni Lord yun eh. Alam mo, matagal na kitang iniintay eh. Na-surrender mo sa akin yung pagkagalit mo, yung tampo mo, yung pagiging maldita mo. Sabi ni Lord, gusto ko surrender mo sa akin yan eh. Yung pagiging seloso mo. Sabi ni Lord, bigay mo sa akin yan. Kaya sabi ni Lord, may invitation siya, come. Yung lungkot mo, yung business mo, yung trabaho mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung church. Sabi niya, ibigay mo sa akin lahat yan. Surrender mo lahat yan. And that is the joy of the Lord. Tuwang-tuwa ang Panginoong ang Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon yung maging magaanan tayo, maging masaya tayo, at nagiging masaya ang Panginoon kapag masaya ang kanyang mga anak. It is the joy of the Lord for the people of God to be released, to be forgiven, to be blessed, to be healed, to be restored. Yun ang ating Panginoon. Masaya siya doon. Kasi alam na Panginoon, hindi natin kayang pagtagumpayan ng bawat problema na meron tayo.
Kaya hindi mo pa napapasin, ang tagal-tagal na yan eh. Tapos magpe-pray ka lang. Alam mo, naiyak ka lang, that's okay na. Pero the next day, gano'n na naman. Same. Because the reason why, kino-confess mo lang sa Panginoon, pero hindi mo sinusurrender. Nakuha nyo? Siya sabi, Lord, may problema ako, ganito. Lord, katagpuin mo ako. Ganun lang sinasabi natin. Pero sinurrender mo ba? Tinax mo ba sa Kanya? Lord, sa'yo na to. Tanggalin mo karamdaman na to. Sinurrender mo ba? Kasi nag-pray ka lang eh. Pero pag uwi mo ng bahay, nasa sa'yo pa rin. Mabigat pa rin. Kaya pagdating mo sa church, may kabigatan ka, hindi mo sinurrender. Paglabas mo, mabigat ka pa rin. Kaya nangyayari ngayon sa isipan mo, parang baliwala yung pag-church, yung pag-worship. Kasi naroroon pa rin eh. You're just praying but you're not surrendering all those things that you have, all those trials in your life. Hindi mo sinusurrender sa Amalekites o yung mga Amalekites sa buhay mo sa Diyos. Hindi mo sila sinusurrender. Yung bisyo mo nandyan pa rin. Bakit? Hindi mo sinusurrender kay Lord eh. Kasi akala mo dahil nag-pray ka lang, okay na. Hindi ganun yun. Surrender mo. Alisin mo yan. Hello? Kailangan mabunot yan eh. Sabi nga ng Bible, pag sinabi mo sa bundok na yan, yung bundok, yung problema mo, pagsubok mo, yung mga nagpapahirap sa'yo, yung mga hindrances, yung sagabal, sa harapan mo. Pag sinabi mo, mabunot ka dyan, lumayas ka dyan, matapong ka dun. Kaya kapatid natin kanina, rebuke siya ng rebuke, di ba? Sabi niya, in the mighty name of Jesus, pumatungo ka dun sa lugar, dun sa impyerno ko sa nararapat. That's right. Paalisin mo siya. Ayaw mo yung pagkalungkot pero di mo nang pinapaalis. Ayaw mo yung asawa mo, di mo nang pinapalayas. Ayaw mo yung trabaho mo, ayaw mo umalis dyan. Ayaw mo yung boss mo. Sisantayin mo yung boss mo. Hindi, tama yun. Sisantayin mo yung boss mo. Pastor naman, boss ko yun. Yun na nga yung point eh. Sinisanti mo siya. Ba, sabi niya, bakit ako sinisanti mo? Ikaw umalis. O di nag-iwalay kayo? Nakuha niyo po ba, church? Wag mong yakapin yung mga pangit na bagay. Yung nakakasira sa'yo, yung mga hindi nakakatulong sa'yo. Wag mong yakapin yon. Itakwil mo yon. Kailangan mapagtagumpayan natin yon. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, maging mananagumpay ka. Amen po ba? Okay, punta lang tayo sa Romans. Last verse po na i-share ko sa inyo. Dito sa Romans chapter 8, verse 37. Anong sabi doon ng Romans 8:37? No, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Napakaganda ng sinabi oh. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa nagtatagumpay sa pamagitan niya na sa atin ay umibig. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, tayo pong lahat ay tumayo.